Watawat ng Lahi. Kanina pa kami paikot-ikot at nakikita niyo yung inakyat namin. Diyos ko, sobrang nakakapagod. Basta sa likuran niya, papasok tayo dito sa Watawat ng Lahi at kakausapin natin kung sino man ang ating makikitang tao. Tara! Kulto, baliw, naliligaw ng landas. Ito ay ilan sa mga negatibong katagang maririnig mo sa kanila. Sa pananaw ng isang ordinaryong taong tulad ko, ito marahil ay isang organisasyon o samahan ng mga taong umiidolo kay Rizal, panatiko, o maaaring higit pa. Upang mas mabuti naming maunawaan ang mga Rizalista, minabuti naming puntahan ang Iglesia Watawat ng Lahi sa Calamba, Laguna. Ayon sa aming napag-alaman, ang naturang samahan ay naitatag bago pa man dumating ang mga Hapon sa Pilipinas. Alas 9 ng umaga, nagtungo ang aming grupo sa Calamba, Laguna. At una naming pinuntahan ang bahay ni Rizal. Doon, nakausap namin ng ilang miyembro, ang mga Rizalista, at binigyan kami ng libro na patungkol sa kaisipan ni Dr. Jose Rizal. Binisita namin ang bahay ni Dr. Jose Rizal at doon nakita namin ang kapaligiran na kinalakhan ng ating pambansang bayani. Pagkatapos ay binalikan namin ang mga Rizalistang aming nakapanayam kanina at inanyayahang ma-interview. Ngunit itinuro ng mga Rizalista ang bahay ng kanilang presidente na si Dr. Parabuak. Kung ang talagang gusto ninyo, some information, knowledge about Rizal, hindi yan pwedeng mangyari after a few minutes. So usually it takes about an hour to a couple of hours. So katulad niyan, dalawa lang kayo nandito. Tapos we can sa session hall. Ang problema niyan, hindi nga ninyo alam na ganun pala yung ang procedure. Isang lecturer namin, indisposed siya ngayon. Sir, are you conducting lectures, special lectures? Kung wari, will invite you to Mas maganda yung gano'n. Kung pumunta kami, hindi, we usually invite students and professors pumunta rito. Come here. So ngayon, I doubt it very much. Kasi mag-opera ngayon, 11:30. Oh, 11:30. Sige, di bali lang po, sir. O sana, Pwede po ba kami pumunta sa sambahan ngayon? wala nang tao. Wala nang activity. Pero sir, po kayo pwede namin makausap kahit miyembro lang dito. Their kabutahe is indisposed. Well, you can talk to any member. Ano po din? Meron pong mga malalapit lang doon. Oo, doon. Yan yung mga bahay doon Sa kasamaang palad, saglit lang namin siyang nakausap dahil may appointment siya nung araw na iyon. Pero di kami nawala ng pag-asa. Tinungo namin ang sitio Watawat na kung saan matatagpuan ang kanilang simbahan. Magbabaka sakaling makakapanayam ang ilang miyembro. Nilakad namin ang sitio Watawat sa ilalim ng napakainit na araw at narating namin ang kanilang simbahan na nasa burol ng letserya. Napansin namin na hindi lang simbahan ang nandoon. Sa paligid nito ay ang mga bahay ng kanilang mga miyembro. Nakapanayam namin ang ilan sa kanila at napag-alamang matagal na silang naninirahan sa loob ng naturang compound ng simbahan. Inanyayahan naming ma-interview ang ilan sa mga Rizalista at nakausap namin si Ginoong Luis Corpus. Presiding elder siya ng naturang samahan, maaring katumbas ng isang pastor sa ibang simbahan. Nandito na po kami sa Watawat ng Lahi kung saan ito yung sinasabi nila pinakamalaking simbahan dito sa Laguna. Kahit hindi linggo ngayon, pinayagan nila kami makapasok sa kanilang simbahan. Tara, silipin natin. Pagpasok, napansin namin ang kalakihan ng simbahan. Maraming upuan at ang disenyo ay parang ordinaryong simbahan, maliban sa wala kang makikitang mga rebulto. Sa itaas nito ay isang malaking bilog na nakasulat ang katagang Watawat ng Lahi. At sa bandang ibaba ay ang dalawang higanting libro ni Dr. Jose Rizal, ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Nakaroon ng pangalan, ayon sa aming pinikilalang banal na silid. Sila ang naglagay ng pangalan. Ikinagagalang namin. Natawagin ko. Ngayon, ang tanong, bakit namin
gusto tawagin kami Rizalista. Opo. Sapat itong katawat ng lahi, ang aming kinikilalang patnubay ay si Dr. Jose Rizal. Ano ang aming pinagbabatayan? Ang kanya mga ginimtuang aral na, ewan ko kung nabigyan kayo ng libro, Aba, nagiging po kami ng lumot. yung mga kaisipan ni Dr. Jose Rizal. Tanggapin mo para pag-aralan at suriin ang mga sinasabi dyan sa katuruan na aral ni Dr. Jose Rizal. Ang unang layunin ng talagang katuruan ni Dr. Jose Rizal ay ang tao ay dapat lumigaya. May iba po tayo, sir. Ano po ang reaction nyo kapag tinatawag kayong ang watawan ng lahi daw po ay kulto? Kung akong tatanong mo, Opo. wala akong pakikilam sa kanila. Sapat ang aming natutuhan dito, ay ganito. Intindihin mo ang sarili mo at huwag mong pakilaman kung ano ang sinasabi, iniisip ng tao. Kaya yung aming patnubay, kaya yung aming kinikilalang master dahil siya ang nagtuturo ng siya ang sinapagturo sa amin. Meron po sa Katoliko po, merong bagong iban at saka limang iban. Ngayon po, sa nuturin po ba na ang limang kaya ng Adventista ay ang mga iban? Hindi. Sinabi ko sa inyo, katuruan. Ano ba ang Ebanghelyo? Ano ba? Sa salita, pero hindi maaaring maging letra o letra. Bakit nakapagsulat si Dr. Jose Rizal? Hindi sa paghihiganti, kung hindi. Ang layunin niya, imulat ang kanyang kababayan sa katotohanan. Gandang pagkakataon na minsay makausap at makasalamuha ang mga Rizalista. Sila na lang yata ang bukod tanging Pilipinong isinasabuhay ang diwa at gawa ng isang bayani. Pero higit sa pananampalataya at paniniwala ng naturang samahan, ay ang adhikain nilang isagawa ang nasusulat sa libro at mga aral ni Rizal. Dapat na masulat sa puso ng bawat Pilipino.